Guys, hindi ito ang balitang inaasahan ng kahit sino, isang pamilya na matagal nating hinangaan, ngayon, nababago ang imahe sa mata ng publiko, dahil oo, totoo. Si Kim Chu, nagsampa ng reklamong qualified theft laban sa sarili niyang ate, sila Kambini Lakam Chu, P50 million pesos, casino, blind items, at isang relasyon ng magkapatid na posibleng tuluyang masira. Pero, ano nga ba ang kumpletong kwento? Paano umabot sa ganito? At bakit ngayon pa lumabas ang lahat? Stay with me. Dahil mas malalim pa ito kaysa sa inaakala ninyo. Noong December 2, 2025, naghain si Kim ng reklamo sa Office of the Assistant Prosecutor sa Quezon City, at simula noon, hindi pa naglalabas ng kahit anong statement si Lakam, ang nakakagulat. Sa kulturang Pinoy, halos sacred ang bond ng magkakapatid. Kaya nang marinig ng netizens na si Kim mismo ang nagpasimula ng legal case, boom. Trending agad, may nagsabi pa online. Grabe, for Kim to take legal action. Dapat sobrang lala na ng sitwasyon. Kung P50 million talaga, hindi na biro yan. Kahit sino, mapipilitan magdesisyon. Pero ang sakit, magkapatid yan, eh. At eto pa, ayon sa mga report, malaking pera raw ang involved at matagal nang may bulong-bulungan na nalulong daw si Lakam sa casino, segment 2 The Blind Item That Predicted Everything. Ito ang nakakikilabot, 10 buwan bago ang kaso, February 19, 2025, Pep.ph published a blind item about the sibling of a famous actress who had allegedly blown more than 50 million pesos in a major casino. Walang pangalan, pero, ngayon, halos lahat nagsasabing, hala, si Lakam pala yun. Ayon pa sa source, si Lakam raw ay VIP client, laging nasa casino, at nagpapakilalang manager daw siya ni Kim Chu, pero alam nating lahat. Ang Star Magic ang totoong humahawak sa career ni Kim, kaya ngayon, nag-uumpisa na mag-connect the dots ang publiko, segment 3 The Sisters Bond, paano ito nag-crack. Pero para mas maintindihan natin ang gravity nito, balikan muna natin kung sino talaga sila Kambini Lakam Chu, born in 1981, siya ang panganay sa 5 magkakapatid ng pamilyang Chu, siya ang ate na may pinakamaraming memories ng kanilang early struggles, nang naghiwalay ang mga magulang nila noong 1998, halos magulo ang lahat, walang stable home, walang solid na direction, at ang mga bata, including young Kim, lumipat-lipat ng tirahan sa Tacloban, Cebu, Cagayan de Oro, Jensan, Mindoro, hanggang sa makabalik sila sa Cebu City. Sa lahat ng pag-aalanganan, si Lakam ang naging rock ng pamilya, kaya nakakagulantang talaga itong nangyari, the businesswoman. Hindi rin basta-basta si Lakam, simula 2012, nagbukas sila ng Potato Corner, sumunod ang franchise ng Julie's Bake Shop, siya ang hands-on sa logistics, inventory, operations, she was known as the managerial brain of the siblings' early ventures, fast forward to 2022, nang inilunsad ni Kim ang House of Little Bunny. Si Lakam ulit ang isa sa mga nasa likod ng operations at financial coordination. Ibig sabihin, may tiwala talaga si Kim sa kanya, both personally and financially, which makes this entire fallout even more heartbreaking, na hindi napansin agad. August 2025, napansin ng fans na hindi na nagpa-follow sina Kim at Lakam sa Instagram, akala ng iba, petty tampuhan, pero ngayon, mukhang red flag pala yon. Sa Instagram ni Lakam, makikita ang kuko ng magandang buhay, travel sa Switzerland, Paris, Seoul, created life, picture perfect. Pero sabi nga ng netizens, ang Instagram, hindi nagkukwento ng problema, mas madalas tinatago nito ang problema. Casino angle, the turning point. Ayon sa Cabinet Files, February 2025 pa lang, may nagsumbong sa kanila, isang dating casino employee, na si Lakam daw ay isa sa mga high roller doon, at eto ang pinaka-plot twist. Si Lakam daw ang nagpapakilalang manager ni Kim sa kapwa casino players, netizens reacted. Baka ginamit ang pangalan ni Kim para mangutang. Kung high roller siya, saan nanggaling ang pera? This is messy. And to be fair, hindi pa ito confirmed, pero sa showbiz, kung may usok, kadalasan may apoy, segment 7 what people are asking now. Ito ang mga main questions na umiikot online. Ginamit ba ni Lakam ang pangalan ni Kim sa casino circles? May kinalaman ba ang negosyo nila sa P50 million issue? Bakit ngayon lang nagsampa ng kaso si Kim? May chance pa bang magkabalikan ng magkapatid? At honestly, kahit gaano ka-controversial, relatable ito sa maraming Pinoy families kapag pera na ang pinag-usapan. Lalo na malaking pera. Madalas, doon nagkakaroon ng lomet ang relasyon, segment 8 deeper context na ate we thought we know. For years, si Lakam ang #1 critic, #1 fan, at superwoman ni Kim, she helped raise the younger siblings, she managed early family businesses, she supported Kim through heartbreaks, career transitions, scandals, reinventions. Kaya nung lumabas ang issue, maraming fans ang nalungkot, hindi lang nagulat, isang fan comment pa. Masakit ito para kay Kim. Pero mas masakit para kay Lakam.
Kasi ate siya, dapat siya ang nagpoprotekta. And that hits hard, segment siyam na speculation, with caution. Siyempre, hindi tayo mag-aakusa, pero pwede tayong magtanong. At ito rin ang tinatanong ng tao ngayon. Kung lumaki ang problema hanggang P50 million, gaano nakatagal itong nangyayari? Possible bang business funds ang naapektuhan? May kinalaman ba ang pagkaka-hospitalize ni Lakam before? May stress, mental health, o pressure ba na hindi alam ng publiko?